Hindi raw iniwan sa kanyang trabaho sa Senado si Senador Bongo sa kabila ng pagpangalan sa kanya ng ICC prosecutors bilang isa sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC prosecutors, kasama si Go na noong Special Assistant to the President sa Common Plan para i-neutralize ng mga kriminal sa bansa. Hmm. Senador Bongo. Hmm. Hmm. Bukod kay Senador Go, pinangalan naging co-perpetrator ang kanyadong senador na si Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Italiano Aquino, ang palaging isa ng Senador PNP, NBI at PDEA. Bato de la Rosa. Ang allegation laban sa kanya. I think we dispute the allegation that topic, which are Hmm. entirely unfounded, one-sided, at napaka-unfair naman po yun sa parte po. Alam naman po ng ating mga kababayan ang ating naging trabaho. Ang Lore naman, may binubural ng Trump bilang paghahanda sakaling may issue ng warrant of arrest para kina Senator Juan de la Rosa. Dapat daw masunod ang konstitusyon ng bansa kung saan nakasaad na anumang maging problema, pwede tumakbo ang siniman sa anumang korte sa Pilipinas. Dahil naman sa patuloy niyang paglibang simula pa noong Nobyembre dahil sa umano'y warrant of arrest laban sa kanya, tinanggap na si De La Rosa bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan siya ni Senador Robin Padilla. Senador Rovira Badira. Isa pang ba, ng mga nategang balibayan ba, ang mga binibiro kotong sa mga pinadalhan nito. Inihandal na rin ang kaso laban sa mga kumpanyang mabandona sa mga padala. Nakatutok si Dano Tinguco. Anim na buwan nang nagtrabaho sa Kuwait si Annalisa, pero nagawa pa niyang mag-ipon at magpadala ng Malibayan Box. Yun nga lang, nauna pa siya nakauwi dito sa Malibayan Box niya. Dahil isang taon itong natenga. Minsan sinasabi nila, dito talaga sa POC. Kaya nag-inom din ako dito sa POC. Kaya sabi nila, ano na lang nila, i-trace na lang daw nila. Sa totoo lang daw, kahit pinaghirapan, kinalimutan na ni Annalisa ang Malibayan Box niya. Hanggang may tumawag sa kanya ng Bureau of Customs para kolektahin ang kanyang Malibayan Box ngayong araw. Nagulat ako, sabi ko, ano pa pala yan? Akala ko wala na talaga, hindi ko na iniisip pa. Kasi mahigit pa isang taon na rin eh. Malaking bagay nung nalaman ako kukuha ko. Parang yung saan talaga, yung natuwa ka talaga. Sabi mo, makikita ko pala yung pinahirapan ko. Isa siya sa mga OFW na tinawagan ng DOC na may Malibayan Box na kasama sa second batch ng mga i-deliver sa kanilang mga destinasyon. Formal na sinend off ang mga container na ito na puro Luzon ang destinasyon. Ayon sa DOC, inaasahan sa loob ng 2 linggo matatapos ang delivery. Nagpapasalamat ako, of course, sa ating mga kababayan OFWs dahil naunawaan nila kung ano talaga nangyari sa kanilang mga pinaghirapan. Sa ngayon ay papunta na sa kanilang mga tahanan yung kanilang mga boxes. Ang importante, papunta na yun dyan. Kaya lang, para hindi ito maulit, makikipagtulungan kami sa DMW, Department of Migrant Workers, upang mapasabihan yung ating mga kababayan OFWs na pumili na sila ng tamang consolidators o yung mga kumpanya na magdadala ng kanilang mga balikbayan boxes dito sa Pilipinas. Kasalukuyan ikinakasama Sisi na Mariana. Mariana. Sid. Balikbayan Box. Pero sasampang kong kaso dyan, ang large scale estafa, at least dun sa locally registered deconsolidators. Sa tulong ng National Bureau of Investigation, hanapin namin ang doktor na pananagutan ng mga consolidators sa sagot. Sid. Ang gagamitin namin dyan ay yung anti-cybercrime law. Para di na raw maulit, may ipag-ugnayan ng DOC sa DTI at DMW para magkaroon ng accreditation process para sa mga consolidator at forwarder. May panukala rin pesos na cash bond ng mga consolidator. Meron rin daw balikbayan ng Overseas Workers Action Centers na siyang tututok sa concerns ng mga kaanak ng mga OFW, lalo na yung mga Para ito ay ma-accredit at mapatunayan sa inyo sugat, magkakaroon kami ng required cash bond, 2 milyong piso. Hindi yun malaki, hindi yun maliit.
Mm. 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 Sinagot ni Custom Mm. Commissioner Ariel Nepomuceno ilang issue Mm. pinakakay sa special report ng 24 oras kagabi. Kaugnay sa mga reklamo sa Bureau of Customs o BOC. Sabi ni Nepomuceno, karamihan sa mga reklamong natatanggap nila sa BOC ay may kaugnayan sa delay at procedural issues at hindi ang nakaugnay sa TARA system o padula. Tinukoy niya ang isang parte ng ulat kung saan mayroong umanong mga nagbabayan para mapabilis ang pagpasok ng mga kargamento sa port. Giit ni Nepomuceno, issue umano ito ng port congestion at hindi ng customs. Anya, bagamat nasa listahan bilang ikasampung ahensya na pinaka-inireklamo sa anti-red tape authority. Nakatulong anya mga reforma yung pinatutupad nila sa kawalingan. Hindi raw sila titigil hanggang mawala sa listahan Uy, ito. kasi sa mga musip. Kung ako tatanungin, Wala. hindi pa kami dapat Kasi maging sa masaya mga dahil nasa Muslim. number 10 pa ng agencies na Kasi most sa mga complained. musip. Pero pag binasa niyo yung mga reklamo doon, more on procedural issues yun. Kasi sa mga musip. Ibig sabihin, hindi tungkol sa mga lagay-lagayan yun. Ano? Questions on deletion procedural issues yun. Hintay na Kung may Nadia. labing dalawa doon na hindi Absisi na aksyonan, Nadia. dahil hindi ay labing sa labing dalawa, na hindi na Absent. ipadala sa BOC, Iwan ko si Nadia. para Tumiyaw. lahat na ipadala sa BOC, na-resolve yun. At kung titingnan ninyo further, dapat matuwa tayo. Dati number 2, number 3, number 4 ang BOC. Naging number 10 na eh. Kahit pa paano, may konting improvement tayo. Nanawagan ang mga lokal na leader ng Simbahang Katolika ng maagang voters education para sa eleksyon 2028. Yan po ay paraan nila makatulong sa pagtukoy sa mga totoong naglilingkod mula sa mga namomolitika lamang. Ipinanawagan din ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pagsasabatas ng panukala kontra political dynasty at pagpapanagot sa mga nararapat. Ngayon as Wednesday, sinikayat din ng simbahan ang publiko na mag-digital media fasting. Kabilang dyan ang pag-iwas sa paggamit ng cellphone, pagkagising at bago matulog. Ayon ng CBCP, imbes na mag-social media ay magdasal, maglingkod, magbasa o Kasi sa mga musip. Kasi sa mga musip ang nasimbo. Tumatak bilang Kasi bata pa. natin na sa pulang araw at ngayon Kasi sa mga musip. Kasi sa mga muslim. musip. At may mas mahalagang papel pa pala ang character sa serye. Wala. Makikita Kasi kayo sa sa mga musip. Mula sa hinangang Pula nga ba? sila Varias sa unang araw noong 2024 kung saan gumalap siya bilang ang batang version ni Barbie Fortesa sa loob ng Angelina de la Cruz. Kuyiso, kuyiso. Isang mas malaking pangarap para sa kanyang career ang natupad as she faced the role of Gaia sa top-rating GMA Prime telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Sobrang sayang ako. I'm so grateful to be part of Encantadia Chronicles Sangre and of course to be Gaia. Mahalaga ang gagampan ng papel ni Gaia para sa mga Sangre at para sa Encantadia. Dapat din daw abangan kung saan dadalhin ang kanyang karakter at ano ang magiging epekto nito sa mga kalaban ng mga Sangre, lalong-lalo na kay Gaga. Ano ang kapalaran na nagtutupay sa kanya pagkatapos ng sakripisyo ni Tera? Marami po siyang gagawin para mabuhay. Tutulong po siya para sa mga Encantadia. Aba hindi ang kanyang pagganap sa Batang Bato at bagong pelikula kung saan kasama niya si comedy queen ay Aitela Sasa. Proud si Cassie sa kanyang role dahil nakaka-relate siya nito. Pabangunin po yung mga teaspoon chada doon. Ay, gagawin niya po lahat para po sa family niya. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Anak ko, sige de Puente nga. Ay, ako po si Kia Arellano.
Mano. Mano. Mana? Mana?